Magandang araw, JIP. Nariyan sa screen ang sample ng gabunan t-shirt kapag suot. Ayan, ako yung model ng damit. Sobrang solid yan, kaya sana umorder na kayo sa ating Shopee account. Nariyan yung link sa comment section. Order na kayo, JIP, para maihabol ko na kaagad. At syempre, dumating na sa iba yung mga damit. At maraming salamat sa pagbibigay ng review at pagme-message sa ating Facebook page. Na-appreciate ko yung pagsuporta nyo sa ating mga damit. Muli sa mga gustong humabol, nariyan yung link sa comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pedro. Walang eksaktong taon. Palawan. Namatay ang tatay nila Pedro nung siya ay 10 taong gulang pa lang. Makalipas ang ilang taon ay sumunod na rin ang ina dahil sa sakit. Tanging bunsong kapatid na lang ang natira kay Pedro at kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho para mabuhay sila. Dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Pedro, nahirapan siyang maghanap ng permanenteng trabaho. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitang makipagsapalaran si Pedro sa syudad. Kasama niya ang bunsong kapatid pati na rin si Elmer, isang kababata ni Pedro. Lumipas ang ilang taon. Nakaipon si Pedro ng sapat na pera, kaya naman muli silang bumalik sa bayan. Ilang buwang nanirahang komportable sila Pedro, ngunit naubos din ang kanyang inipon. Naganap ng trabaho si Pedro sa bayan ngunit okyupado na ang lahat ng kailangan. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi niya na kaya pang makitang nagugutom ang kapatid. Lumapit siya kay Elmer upang mangingi ng tulong. Ngunit hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Nasisiraan ka na ba ng bait, Elmer? Kailan ka pa nagnakaw? Hindi ka ba nakukonsensya na mula sa madubing kamay ang pinapakain mo sa pamilya mo? Wika ni Pedro. Alam mo, Pedro, hindi ko kayang pakainin ang dangal mo. Aanuin mo yung malinis mong kamay kung mamamatay na sa gutom ang mahal mo sa buhay. Tugon ni Elmer. Basta bahala kayo kung anong gagawin nyo, Elmer. Binabalaan ko kayo. Baka dumating ang araw, habulin kayo ng karma. Huling wika ni Pedro at umalis na si Elmer. Hindi tumigil sa paghahanap ng trabaho si Elmer. Iba't ibang bayan na ang dinayo niya upang makahanap ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa ring tumatanggap sa kanya. Meron silang kapitbahay na matandang babae. Mag-isa na lamang at napakabuti. Bagamat hindi sila kilala ng matanda, palagi silang binibigyan ng pagkain. At dahil doon ay kinaya pa nilang mabuhay. Kaso nga lang, hindi lubos akalain ni Pedro na bibiktimahin nila Elmer ang matanda. Nalaman niya ito nang makita niyang pumasok sa bintana ang ilan sa mga kalalakihan. Kaagad pinunta ni Pedro ang matanda. Ngunit dahil hindi alam ni Pedro kung armado ba ang mga kalalakihan, minabuti niyang hindi ipaalam ang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na tahanan. Napatakbo siya nang makarinig ng malakas na ingay. Hinanda niya na ang sarili upang iligtas ang matanda. Ngunit nagulat siya sa nakita. Ibang nilalang ang nakita niyang umatake kay Elmer at iba pang kalalakihan. Nabigla si Pedro nang biglang sumara ang pintuan sa likuran niya. Sinubukan niya itong buksan ngunit hindi gumagalaw. Duguan na ang mga kalalakihan at nagmamakaawa ang mga ito na patawarin sila ng nilalang.
Bagamat halo-halo ang nararamdaman ni Pedro, mas nangibabaw ang pag-aalala niya sa matanda. Sinira niya ang nakasarang pintuan at hinanap ito. Sinigaw niya ang pangalan ng matanda dahil gusto niyang mailigtas. Malaking utang na loob ang nararamdaman ni Pedro dahil naging mabait ang matanda sa kanya. Pero desidido talaga siyang mahanap ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya si Elmer. Duguan at hawak-hawak nito ang itak. Nakita rin niya ang matandang babaeng nakahandusay sa sahig. Agad niyang inagaw kay Elmer ang itak. "Anong ginagawa mo, Pedro? Bitawan mo ko kung ayaw mong masaktan!" Wika ni Pedro. "Hindi ko hahayaan na saktan mo ang matandang yan. Napakabait niyan eh. Siya yung tumulong sa amin. Ninakawan niyo na nga siya, tapos gusto mo pang patayin. Anong klaseng hayop ka, Elmer?" Wika ni Pedro at tuluyan niyang naagaw ang itak. Binato ni Pedro sa malayong lugar ang sandata upang wala nang masaktan. Tinignan ni Elmer si Pedro na may halong gulat at dismaya. Tila sinasabi ng dating kaibigan na hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Natigil sila Pedro nang makarinig sila ng kakaibang klase ng ungol. Dahan-dahan silang lumingon sa direksyon ng matanda. Laking gulat nila nang makita ito. Mahaba na ang mga kuko sa daliri. Namumula ang mga mata at unti-unting tumutubo ang mga pangil. Napatras sila sa takot at tila maiihina. Pakiramdam ni Pedro ng mga panong iyon, ito na ang kamatayan. Nagulat siya nang inatake nito ang kaibigan. Walang awang pinagkakalmot at sinakmal ang leeg. Walang ibang nagawa si Pedro ng mga oras na yon kung hindi pagmasdan ang paligid habang nagtatalsikan ang dugo. Makalipas ang ilang sandali ay tapos na ang matanda. Tumindig ang balahibo ni Pedro nang humarap sa kanya ang matanda. Bagamat gusto niyang magmakaawa sa matanda na huwag siyang patayin, hindi niya ito magawa. Hindi niya kayang ibuka ang bibig upang magsalita. Dahan-dahan nang lumalapit ito sa kanya. Hinanda na ni Pedro ang sarili. Nangingi siya ng tawad sa kapatid sa utak niya at ipinikit na ang mga mata. Ilang sandali pa ang lumipas, nagulat siya sa pagdilat ng mata, wala na ang matanda. Naiwan siya sa bahay mag-isa. Tulirong naglakad si Pedro palabas ng tahanan. Pagpasok niya ng bahay ay nagulat ang kapatid. "Kuya, ano pong nangyari sa'yo? Ayos ka lang po ba?" Wika nito. Hindi magawang umimik ni Pedro. Sariwa pa rin ang pangyayari sa kanya. Lumipas ang ilang araw at hindi na sila nagkita pa ng matanda. Hindi na rin mahanap pa ng pamilya ang nawawalang mga binatilyo dahil wala silang makitang bangkay at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Napagpasyahan ng mga residente na maaaring nagrebelde ang mga ito at umalis na ng bayan. Gusto sanang sabihin ni Pedro ang nakita. Ngunit bago niya maibuka ang bibig, palagi niyang nararamdaman na merong nagmamasid sa kanya. At kahit anumang maliit na pagkakamali, maaaring ikamatay niya o hindi kaya ikamatay ng kanyang kapatid. Kaya naman nang dahil sa lahat ng kaganapan, napagpasyahan ni Pedro na lumuwas muli papuntang syudad. Pakiramdam niya habang nasa bayan siya ay hindi titigil ang matanda. Nakairam ng pamasahe si Pedro sa mga kakilala at sa kabutihang palad ay tinanggap siya muli ng dati niyang amo. Kasama ng kapatid ay namuhay sila ng payapa sa loob ng ilang buwan. Ngunit isang araw,
Hindi niya inaasahan na makikita niya muli ang matanda sa malayo, na tila binabalaan pa rin siya. Nanumbalik ang takot na nararamdaman ni Pedro. Ibinahagi niya ang kwentong ito dahil hindi sigurado si Pedro kung tunay bang nagpaparamdam ang matanda o ito'y konsensya niya lamang kaya palagi niya pa ring nakikita. Sa pamamagitan ng pagkwento ni Pedro, nananalangin siyang makatulong ito upang mawala na sa kanyang isipan ang matanda. Paalala ni Pedro sa mga nakikinig: matuto sa pagkakamali ng iba, makontento kung anong meron, at huwag manlilin lang ng kapwa. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Claudine. Maagang nabuntis ang kapatid ni Claudine. Dahil sa kahiyahiyang dala ng nadisgrasya niyang ate, napag-isipan ng pamilya na manirahan muna ito sa lolo at lola niya. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan nilang namatay ang kapatid sa panganganak. Sobrang naginagpis ang mga magulang, lalo na ang ina. Sinisisi niya ang sanggol sa pagkawala ng anak. Dahil sa masamang pakikitungo at tingin nila sa bata, nagboluntaryo si Claudine na siya na ang kukup-kup dito. Mahal naman niya ang ate at ang tanging sanggol na lang ang alaala nito. Nagtungo sa syudad si Claudine upang makapagtrabaho at isinama niya ang pamangking pinangalanan niyang Anghel. Mabait at masunuri naman ang bata. Hindi pala iyak. Kaya naman natutuwa siyang kasama ito. Bukod pa dito, matulungin ang pamangkin kahit bata pa lamang. Isang araw ay sinama niya ang pamangkin sa pamimili. Makalipas ang ilang oras ay napadaan sila sa bilihan ng mga laruan. Dinala niya doon si Anghel upang makapili siya ng regalo, lalo na't napakabuti ng batang ito. Makalipas ang ilang sandali, napatitig si Anghel sa isang malaking laruan. Siguro ay 4 na talampakan ang laki nito. Bagamat kinilabutan si Claudine nung una niya itong nakita, binili niya pa rin dahil ito ay hiling ng pamangkin. Doon na nagsimula ang kakaibang pangyayari sa tahanan. Ang buong akala ni Claudine minumulto na sila, kaya naman pinabasbas nila ang tahanan, lalo na ang manikang nakita. Ngunit hindi iyon naging sapat upang matigil ang mga pangyayari. Lumipas pa ang ilang araw at nagtawag na si Claudine ng isang albularyo. Bagamat hindi niya alam kung paano ito makakatulong, nagbakasakali pa din si Claudine. Nagulat siya nang malaman niyang pagmamay-ari daw ito ng isang mangkukulam noon. Ginagamit ito para sa kanyang mga biktima. Kagad pinatapon ni Claudine ang manika, ngunit umiyak ang pamangkin na walang humpay. Wika nito, ayaw niyang mawala ang kalaro. Bumalik na daw ang nanay niya ngayon at ayaw niyang mawalay sa kanya. Napatigil si Claudine nang marinig ang sinabi ng pamangkin. Teka, anong ibig mong sabihin, Anghel? Si nanay po yan eh. Gabi-gabi niya akong kinakausap. Sinasabi niyang hindi niya na daw ako iiwan uli. Nangilabot ang buong katawan ni Claudine at nabitawan ang manika. Pinagalitan siya ng pamangkin na wag daw niyang saktan ang nanay. Agad silang nagtungo sa albularyo at pinasuri niya muli ang manika. Gusto niyang malaman kung masama ba ang laman nito o kung tunay bang andito ang kaluluwa ng kapatid. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa lugar. Matapos ang ilang pagsusuri ay sinabi ng albularyo na hindi niya matukoy kung meron nga ba talagang lamang espiritu ang manika. Wala naman daw siyang nararamdamang mahika mula dito.
Ngunit mas makakabuti daw kung mananatili na sa albularyo ang manika upang makita niya ang tunay na kwento sa likod nito. Pumayag naman si Claudine, ngunit walang humpay ang pag-iyak ng pamangkin. Umuwi na sila at hindi na pinansin pa si Anghel. Kinabukasan ay narinig niyang tumatawa ang pamangkin sa loob ng kwarto. Kaagad niya itong pinuntahan. Namutla si Claudine nang makita ang manika. Yakap-yakap ng pamangkin ang malaking manika. Pupuntahan niya sana ang albularyo, ngunit hinawakan siya ni Anghel. Tita Claudine, baka po pwedeng tantanan niyo si nanay. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Gusto niya lang na makasama ako uli. Sana, wag mo na po siyang ilayo sa akin. Wika ni Anghel. Pero Anghel, hindi natin alam kung si ate nga ba talaga yan. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng albularyo? Pagmamay-ari daw yan ng isang mangkukulam. Ginamit niya sa kasamaan yung manikang yan. Pagpapaliwanag ni Claudine. Walang humpay na sinabi ni Anghel ang mga sinasabi ng manika sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay tumulo ang luha ni Claudine. Nakumbinsi siya na maaaring ito talaga ang kaluluwa ng ate dahil siya lamang ang nakakaalam kung sino ang ama ng dinadala niyang bata na ngayon ay si Anghel na. Nangako kasi si Claudine nung kabataan nila na kahit kanino, hindi nila ipapaalam na karelasyon ng kanyang ate ay isang elemento. Bagamat hindi niya alam kung anong klase ito, ang mahalaga lamang sa kanya ay masaya ang kapatid. Hindi na siya nagulat nung malaman niyang yumao ito dahil isang mortal lamang ang kanyang ate at mukhang imposibleng mamuhay siya matapos manganak ng isang kalahating tao at kalahating elemento. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang koneksyon ng manika o ng mangkukulam na may-ari nito. Ngunit ang mahalaga sa kanya, muli silang nagkasama ng kanyang ate. Ang susunod na kwento, mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lenlen. Walang eksaktong taon. Apayaw. Sa syudad nagtatrabaho ang mga magulang ni Lenlen. Naiwan siya sa pangalaga ng kanyang lolo at lola. Masaya naman si Lenlen sa simpleng pamumuhay. Sariwang hangin. Tahimik na kapaligiran. Lumipas ang panahon at doon na nag-high school si Lenlen. Minsan pakiramdam niya ay hindi na siya kukunin ng mga magulang dahil napag-alaman niyang naghiwalay na ang mga ito at meron na silang kanya-kanyang pamilya. Pakiramdam ni Lenlen, inabando na siya ng mga magulang. Lalo na't habang tumatagal ay madalang na silang tumawag. Hanggang sa tuluyan na silang tumigil. Bagamat nasasaktan si Lenlen sa nangyari, pinili na lamang niyang magpakatatag at labanan ang sitwasyon. Nang makatapos ng high school si Lenlen, agad siyang namasukan sa iba't ibang trabaho sa bayan. Nakapag-ipon siya ng pera at nakakatulong na siya sa tahanan. Isang araw nagkasakit ang lola ni Lenlen. Agad siyang dinala sa ospital ngunit binawian ito ng buhay. Hindi inaasahan ni Lenlen na mawawala ang lola ng dahil sa sakit sa puso. Ilang araw hindi pumasok si Lenlen sa trabaho. Patuloy siyang nagluksa para sa lola. Kitang-kita rin ni Lenlen ang epekto nito sa kanyang lolo Karding. Hindi na ito kumakain at madalas na tulala. Palagi na siyang nahuhuli sa trabaho dahil sa sobrang pag-aalala niya sa lolo. Nawala na nga ang kanyang lola. Hindi na alam ni Lenlen ang gagawin kung pati ang lolo Karding niya ay mawawala din. Dumating na nga ang araw na kinakatakutan ni Lenlen.
Isang araw ay nabalitaan niya sa mga kapitbahay na nawala ang kanyang lolo. Kung saan-saan daw ito napadpad. At nung inuwi daw nila, bigla itong nawala at kumaripas ng takbo. Sinubukan daw nila itong hanapin ngunit makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng naglaho. Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Lenlen ang pagbuhos ng luha. Hindi niya alam kung ano ba ang nagawa niya upang pahirapan siya at masaktan ng ganito. Hindi naman siya nakatapak ng tao. Nanlinlang ng kapwa. Ngunit bakit lahat na lang ng mahal niya sa buhay ay iniiwan siya? Kinabukasan, pumunta si Lenlen sa barangay upang magpatulong sa paghahanap sa lolo. Matapos ang pag-uusap, nagpasalamat si Lenlen sa tulong ng mga tanod. Nagtungo na siya sa trabaho at pag-uwi niya. Halo-halong tuwa at ligaya ang naramdaman. Lolo Carding, saan ka po ba nanggaling? Sobrang nag-alala po ako sa inyo eh. Mabuti naman po nakauwi kayo. Teka lolo. Kayo lang po mag-isa? Sino pong kasama nyo? Wala pong tumulong sa inyo para makauwi? Tanong ni Lenlen. Hindi umimik si Lolo Carding. Tulala lang ito ngunit hindi na pinilit pa ni Lenlen. Agad niya itong dinala sa tahanan at hinandaan ng pagkain. Bukas po Lolo Carding, dadalhin po kita sa manggagamot para mapasuri ka ha. Sana po bumalik na po yung pagiging masayahin nyo. Magmula po nung nawala si Lola, naging sobrang lungkot na po natin eh. Wika ni Lenlen. Hindi inubos ni Lolo Carding ang pagkain niya. Inisip ni Lenlen na maaaring wala pa itong gana, kaya hinatid na lamang sa loob ng kwarto. Kinabukasan ay masayang pumasok si Lenlen sa trabaho. Kahit hindi pa ayos ang kanyang lolo, kahit papano ligtas itong nakauwi at nasa tahanan na nila. Habang tumutulong si Lenlen sa mga mamimili, hindi niya maiwasang makinig sa usapan ng mga ito. Meron daw natagpuan na patay na mag-ina. Nilooban daw ang mga ito dahil nawawala ang mga kagamitan. Lumipas pa ang araw. Samot-saring kwento katulad nun ang narinig ni Lenlen. Dahil nakaramdam siya ng kaba, kaagad siyang umuwi ng tahanan. Halong gulat at tuwa ang naramdaman ni Lenlen nang makitang masigla si Lolo Carding at nagluluto pa ito ng hapunan. Masaya niyang kinausap ang lolo at nagkulitan pa ang dalawa. Sa wakas ay makakausad na sila sa pagkawala ng kanilang lola. Ngunit alam naman ni Lenlen na barang araw, susunod din ang kanyang Lolo Carding. Teka Lolo Carding, saan po pala kayo nakakuha ng pera? Ang sarap po ng pagkakaluto nyo ah. Ano po ba to? Tanong ni Lenlen. Huwag mo nang alamin na po. Ay importante, nakakakain tayo ng babote. Nga pala ito iha, regalo ko sa'yo. Alam kong nahihirapan ka at hindi simple ang mga pinagdadaanan mo. Kaya ito, hindi man ito sapat pero sana magustuhan mo. Wika ng lolo sabay abot ng isang maliit na kahon na naglalaman ng alahas. Naku, maraming salamat po lolo ah. Tugon ni Lenlen. Pagkatapos kumain, umakyat na si Lenlen ng kwarto upang itago ang alahas. Bagamat taos-puso siyang nagpapasalamat sa lolo, hindi naman siya mahilig mag-ayos lalo na't magsuot ng mga alahas. Kinabukasan, habang nasa trabaho ay narinig niya muli ang mga usap-usapan tungkol sa mga pinapaslang at nilolooban ng mga pamamahay. Karumal-dumal daw ang mga krimeng nagaganap dahil sa ibang kaso ay paa, kamay o dila na lang daw ang natitira sa bangkay ng biktima.
Madalas din daw, nawawala ang mga gamit ng mga ito. Kaya naman nahihirapang makahanap ng ebidensya ang mga pulis. Pagka-uwi ni Lenlen ng gabing iyon, hindi niya matagpuan si Lolo Carding. Umikot siya sa buong tahanan at pagbukas niya ng bodega ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Narinig niyang bumukas ang pintuan, kaya naman sinara niya ang bodega at umakyat na ito. O Lolo Carding, saan po kayo galing? Kain na po tayo. Wika ni Lenlen. Alam na ni Lenlen sa kanyang sarili na hindi na normal na lolo ang kasama niya. Ngunit kahit ganun, masaya na ang dalaga na meron siyang kasama sa tahanan. Yo, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa channel at muli, nariyan sa taas ang sample ng gabunan shirt kapag suot. Ako yung model niyan, JIP. Kaya sana umorder na kayo para kayo din meron ng gabunan t-shirt. Nariyan yung Shopee link sa comment section. Salamat.